Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang 123 anibersaryo ng ating kalayaan. 123rd Independence Day anniversary, which was declared in Kawit, Cavite by then First President of the Republic, General Emilio Aguinaldo, on June 12, 1898. So mula po noon hanggang ngayon ay ika-123 anibersaryo na po. Ngunit ang tanong, nakamit na nga ba ng mga Pilipino ang tunay na kalayaan na ating ipinagdiriwang ngayong araw na ito? Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po ay magiging matapat sa ating kasagutan sa katanungang ito, masasabi po nating hindi pa. Bakit po? Sapagkat habang ang karamihang Pilipino ay nagdurusa dulot ng kahirapan, hindi po natin masasabi na tayo ay malaya na. Hanggat po may isang Pilipino na squatter sa sariling bayan, wala pong kalayaan na masasabi na atin pong may pagmamalaki. Habang mayroon pong isang Pilipino na alipin sa sariling bayan o sa alinmang lupang dayuhan, hindi po natin masasabi na tayo po ay may kalayaan. Hanggat mayroong magulang, tatay o nanay man na napipilitan na magpunta sa ibang bansa para maghanap buhay upang maitaguyod ang kanilang pamilya, sapagkat dito sa sariling bayan na hindi makatagpo ng hanap buhay na sapat na ikabubuhay ng marangal para sa kanilang pamilya, hindi po natin masasabi na nakamit natin ang ating kalayaan. 123 years ago, ladies and gentlemen, the Filipino people have not achieved the real liberty, sapagkat ang kalayaan po ay hindi lamang ibig sabihin na tayo ay hindi alipin ng mga dayuhan na narito sa ating bansa. More than anything else, ang kalayaan po ay maligayang pamumuhay sa piling ng buong pamilya, magkasama po. Pamumuhay ng mapayapa, masaya. Wala pong takot na anumang oras pwede po silang atakihin ng mga terorista. Pamumuhay na kahit po sila ay nasa
labas ng kanilang tahanan, sila po ay ligtas sa anumang kapahamakan mula sa mga kriminal, sa mga terorista, sa mga drug addicts. Yan po ang tunay na kalayaan. Higit sa lahat, ang kalayaan po ay ang kapayapaan. Kaya ito po ang mga bagay na ito ang atin pong ipinaglalaban at isinusulong upang makamit sa pamamagitan po ng sarili nating pamahalaan, kung saan ang mga opisyalis ng bayan ay mayroon tunay na pagmamalasakit sa mamamayan. Ang tunay na kalayaan ay malaya mula sa iilan na bumubuo ng oligarkiya na namumuhay ng marangya sa gitna ng kahirapan ng higit na nakararaming mamamayan. Ito po ang tunay na kalayaan. Nagpapasalamat po tayo sa kasalukuyang pamahalaan ni Pangulong Duterte sapagkat pinagsisikapan po niya na malansag ang oligarkiya na matagal nang nagpapahirap sa sambayanan. Ito po ang ating ipinaglalaban. At ito po ang dahilan kung bakit nais po natin na ang papalit sa kanya bilang Pangulo sa darating na halalan ng pangpanguluhan ay isang Pangulo na magpapatuloy sa sinimulan ng kasalukuyang Pangulo sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ang dahilan kung bakit ipinaglalaban po natin na ang mga teroristang komunista ay tuluyan ng malansag, na ang mga sangkot sa illegal na droga ay tuluyan ng maglaho sa ating lipunan. At higit sa lahat, magkaroon po tayo ng sistemang ekonomiya na makapagbibigay ng masaganang pamumuhay sa higit na nakararaming mamamayan. Isang sistemang ekonomiya na magbibigay po ng isang sistemang paggawa ng kung saan ang mga manggagawang Pilipino ay hindi po itinuturing na mga alipin sa mga paggawaan sa anumang lugar sa ating bayan. Isang sistemang ekonomiya na kung saan ang pasahod sa ating mga manggagawa ay sapat para sa pangangailangan ng kanilang pamilya upang mabigyan ito ng pamumuhay, masaganang pamumuhay na may dignidad sa buhay. Ito po, mga kababayan, mga kapatid, ang kalayaan na ating ipinaglalaban. At ito po ay makakamit lamang kung ang mga opisyalis na iniluluklok natin sa pamahalaan
ay mayroong tunay na katapatan, tunay na kakayahan, at tunay na pagmamahal sa sambayanan. Kakayahan na maglingkod ng tama, katapatan na gampanan ang kanilang mga tungkulin na naiatang sa kanila. Ito po ang hinahanap natin na uri ng kalayaan na atin pong ipaglalaban. Mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan, isa pong hungkag na kalayaan kung tayo ay mananatiling squatters sa sariling bayan, alipin sa sariling bayan, at higit lalong alipin sa lupang dayuhan. Hungkag po na uri ng kalayaan kung tayo po ay namumuhay nasasadlak sa kahirapan sa gitna ng marangyang pamumuhay ng iilan na bumubuo ng oligarkiya sa ating lipunan. Kaya ang atin pong kahilingan sa araw ng kalayaang ito, sa araw ng kalayaan na ating ipinagdiriwang ngayon, na sana po tayo ay magkaisa, na iluklok sa darating na halalan ang mga taong makapagbibigay sa sambayan ng Pilipino ng kanilang minimithing mga makabuluhang pagbabago sa kanilang buhay. Ito po ang ating panalangin, ang ating kahilingan, at ang ating advokasya na patuloy po nating ipaglalaban sapagkat ito po ang tunay na kalayaan na nararapat ipagdiriwang ng mga Pilipino sa bawat taon na lilipas sa kanilang buhay. At ito po mga kapatid ay ating makakamit at matatamo lamang kung hindi po tayo magkamali sa ating pagpili ng mga opisyalis ng bayan na ating iluluklok sa darating na taon ng 2022. Dahil dito po, dapat po tayo maging vigilante. We have to be vigilant, to be observant. We have to be participative of the forthcoming election. We should vote only those people whom we know could give to the Filipino people the life that they have been dreaming of. The president that we should elect should be the one who could continue the legacy of President Duterte. There is a need to continue what has been started by the incumbent president.
Kailangan po magwakas ang teroristang komunista, NPA, NDF, yung illegal drug trade. Kailangan po wakasan ang korupsyon sa pamahalaan. Alam po natin, hindi ganong kadali. Lalo na kung ang kalaban natin ay ang bumubuo ng oligarkiya na siyang may tangan ng politikal at ekonomiyang kapangyarihan. But then, we believe we could do it. We can do it because we believe, and we will do it with the president whom we will elect in 2022. Sa kaugnay pong balita, naglabas na po ang Isang Bayan Coalition, katulad po ng kanilang ipinangako na sa araw ng kalayaan ay kanilang ilalabas ang kanilang mga kandidato. Sa araw na ito, naglabas po sila ng kanilang mga nominees para sa pagkapangulo at sa pangalawang pangulo. At hindi po tayo nagkamali sa ating pagtaya na ang kanilang mga kandidato ay itong mga inaasahan natin, mga oposisyonista laban sa kasalukuyang Pangulo. Sino-sino po sila? Si Bepe Robredo, si Trillanes, Antonio Trillanes, si Grace Po, si Eddie Villanueva, si Chel Jokno, at si Vilma Santos Recto. Kilala po natin ang mga personalidad na ito sapagkat lahat po sila ay matagal nang nanungkulan sa pamahalaan. Kilalang kilala po natin. At mayroon pang mga ilang personalidad na inaasahan natin ngunit hindi nakasama. Halimbawa po si Lacson, si Tito Soto, si Manny Pacquiao, si Alan Cayetano, at yung ilan pa dyan, si Nancy Binay. Hindi po napasama. Bakit po? Sapagkat una, maaring hindi nag-participate ang mga taong ito. They did not manifest their willingness to be one of the nominees. Katulad ng sinabi ni Lacson. Bakit hindi sila, they did not participate? Sapagkat sa tingin po nila, katulad din naman ang sinasabi natin, una po, wala namang kredibilidad ang Isang Bayan as a political broker. To be a candidate of Isang Bayan does not guarantee that you will win. Because the Isang Bayan as an opposition coalition is not by itself credible. Ibig po sabihin, hindi ito kilala at hindi po nasisigurado na ito ay makakapagpanalo
ng isang presidente, vice president, or even mga senators. So hindi nag-participate. In fact, there are some mention who expressly told that they are not interested running for the positions for which they are being nominated. So ang ibig po sabihin nito, they were named without being consulted. So most likely itong katulad ni Crispo, katulad ni Eddie Villanueva, ang sabi nila hindi naman kami interesado. So in other words, yung ipinagmamalaki po ng isang bayan na kanilang sisiguraduhin na walang Duterte na makakaupo sa Malacanang in 2022 ay hindi po maisa sa katuparan. Sapagkat given the situation so far, with those nominees mentioned, wala pong winnable. Katulad po si Lene Robredo. Lene Robredo, the incumbent vice president, katunayan po sa lahat ng surveys, siya po ay kulilat. Bakit? Because for more than 5 years na kanyang panunungkulan as vice president, wala po siyang ginawa kundi i-criticize ang programa ng ating Pangulo. So instead of helping the president, she was at the other side, being the leader of the opposition, the Liberal Party, na wala pong ginawa kundi kasama yung kanyang mga kasamahan sa Liberal Party, Drilon, Pangilinan, Hontiveros, De Lima, Pangilinan, at yung mga iba pang kasama. Siraan po ang programa ng ating Pangulo. Despite the fact that the President's achievement are well appreciated by the Filipino people, as proven by the fact that even until now, the President enjoys a high approval rating, patuloy pa rin na sinasabi ng mga ito na palpak at patuloy na sinisaraan at hinaharang. At ito po ang hindi nagustuhan ng sambayan ng Pilipino kay Lene Robredo. Marami po siyang ginagawa na ang purpose ay para lamang pang-media image lamang. Pero kitang-kita naman po ang kababawan ng kanyang mga ginagawa at sinasabi. So definitely, Robredo could not be winnable, especially against Sara Duterte. In fact, ang naniniwala lamang dito ay si Trillanes na kayang-kaya daw talunin ni Lene Robredo si Sara Duterte Carpio. Ang nagsasabi lamang po niyan ay walang iba kundi si Trillanes. Alam po naman natin na si Trillanes mukha pong mentally deranged, sapagkat lahat po ng sinasabi nito ay walang katuturan, walang basihan, basta masabi lamang, makapagsalita lamang. At ang masama dito, Trillanes has
build an image of being a deception king. Lahat ng sinasabi ay pawang kasinungalingan. At ang tingin ng marami kay Trillanes ay nabubuwang dahil sa kanyang pangarap maging presidente, of which he cannot be anyway. So, ito naman po si Crispo. Si Crispo is projecting a motherly figure. Parang katulad ng kay Lene Robredo. Pero matagal na pong naging senador ito si Crispo. Pero wala po itong masasabing achievement. Kahit sa Senado po. Kumbaga, masyadong meek. At hindi po niya kakayanin na maging Pangulo. In fact, tumakbo ito na presidente noong 2016. Kalaban si Pangulong Rodrigo Duterte, si Miriam Defensor, si Binay. Ang lumabas po ay ang ating Pangulo. Sapagkat alam ng taong bayan na si Pangulong Rodrigo Duterte ang karapat-dapat at hindi naman sila nabigo. So ngayon, although sinabi naman ni Crispo, despite of the fact that she is one of those nominated by the Isang Bayan, ang sabi niya, she is not interested running. Maybe because wala na rin siyang pera. Sapagkat malaki ginastos nito noong 2016. And she could not afford to spend even more money for presidency, which is not sure anyway. Unless makumbinsi siya ng Isang Bayan, na sabi ng Isang Bayan, mayroon tayong financer, yung mga oligarkiya. As a political broker, kaya namin yan, papanalunin ka. Pero hindi nila basta makukumbinsi si Crispo. Kulang din ang tiwala ni Crispo sa Isang Bayan. Kumbaga, para kay Crispo, ang Isang Bayan is remain to be seen. Kung may magagawa nga ba ito ngayon at sa darating pang political season. Ang problema dyan, pag walang naipanalo ang Isang Bayan ngayon, hindi na sila kailanman pagtitiwalaan pa. Kung hindi tumakbo si Crispo at hindi tumakbo si Lene Robredo, instead of accepting the presidential, the candidacy for president, tumakbo sa Robredo sa local, sa Kamsor, as governor. Baka bagulat tayo. Si Carpio ang lumaban. Because Trillanes would not be that, we believe that even the Isang Bayan is not confident of Trillanes. They will not make Trillanes as their presidential candidate. Accommodation lang yan kay Trillanes kung bakit siya ay pinili as nominee. But we believe Isang Bayan is not serious with Trillanes as presidential candidate. Eddie Villanueva also, moralist as a religious leader. Pero ilang beses na rin po itong tumakbong president. Hindi ito pinapatulan ng sambayan ng Pilipino.
More so, Cheljokno. Definitely not. For senator, posible to. Si Jokno. Si Ricto, siguro vice president. Baka pick upin for vice president. Pero sino ang magiging presidentiable? Either Crispo or Robredo against Sara Duterte as president with perhaps Digong as vice president. Sa kangkungan po populutin ang isang bayan candidates. Ang problema pa rin po ng isang bayan, they could not have a one opposition candidate dahil kahit natanggapin ni Crispo or ni Robredo ang pagiging presidential candidate, yan lang naman po ang most probable Robredo or Crispo. Assuming tatanggapin nila. They could not beat Duterte tandem. At kahit na hindi tumakbo si Pangulong Duterte as Vice President, with Sara as President, and Bongbong or Gibo as Vice Presidential, mahirapan pa rin sila. Mabigat na laban sa Vice Presidency with Belma Santos Recto as Vice President. Siya lang naman po ang malakas na pang Vice President. Pagpipilian lang yan si Trillanes at si Belma Santos for Vice President. Sa President, ang pagpipilian lang yan either Crispo or Robredo. Pag hindi tinanggap ng dalawa, wala na silang pambato. Ang problema, tatakbo. Posibleng tumakbo si Alan Cayetano, si Lacson, President, Vice President Tito Soto. Si Cayetano pwede ring tumakbong President, maghanap ng kanyang Vice President. In other words, the isang bayan ko coalition, as it believed, it could not produce a one opposition candidate against the Duterte ticket. So, dito pa lang makikita na po natin yung shifting ng voting population. As of now, it is our honest belief that it is 90% in favor of Sara Duterte and whoever will be her presidential candidate. Pagdating po sa senators, it could be 12-0 in favor of Duterte's camp, or the most 10-2. Pero sa tingin po natin, 12-0 ito. More on 12-0. Kung ano po ang nangyari noong 2019 sa 12 sa 8 diretso, the same fate will also happen to the opposition in 2022. Pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong gabi. At bilang suporta po, inaanyayahan natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.